Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH. Naray si Bayan. At Kisses Hubs. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang ang research happening sa trend, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Member of MBC Media Group. Pilipinas, ang oras, 4 na minuto, makalipas ang ang ika-6 ng umaga. Kwento mo sa mundo ang iyong gawa, para ang iba ay kumilos at magkusa. Dahil ang lahat naman ay may talino, ipaliwanag kung bakit dapat magbago. Magkaisa sa gawa, wag lang sa salita. Kamay ay itaas, kumilos ng kusa. Sa pagtutulungan, bigat ay gagaan. Magkakaisa ang kailangan ng bayan. Ipunin natin ang lakas, bawat bisig ay pag-isahin. Kumilos tayo lahat para sa isa lang mithiin. Dahil dapat tayong lahat ay magkaisa para sa isa. Advokasya, advokasya, ko'y dapat ninyong alamin. Advokasya, ko'y dapat ninyong gawin. Magandang umaga muli, Sabado, at sumasa inyo po ang programang Advokasya. Kami po inyong makasama. Ako po si Bong Ariola at aking partner. Magandang umaga. Ito po si Tina Nolasco. Partner, June 20 na, ang bilis. At, bukas ha. Happy Father's Day din sa'yo, partner. Kanina nagbabati ng napakaraming Happy Father's Day sa lahat ng father, sa lahat ng mga tatay, itay, papa, ama, at yung mga tatay na nanay pa. Yun. Marami yan. Tita Morley. Oy, Tita Morley. Magandang Morley. Magandang Morley. Ayan, so ngayon, partner, ang dami nating panauhin ngayon. At live sila dito. At mula pa sa aking hometown, sa aking bayang Sinilangan. Wow. Sa Jose Paniban, Camarines Norte. Grabe. Dati na natin silang na-guest at yun ay via Zoom lang. Pero ngayon, live na live mula sa Jose Paniban. At ngayon makakasama natin, ito yung mga tinatawag na Young Coral Warriors ng Salvacion. Ibig sabihin, mga bata to. So yung Salvacion, alam mo ba yung Salvacion? Yan ay isang barangay sa aming bayan. At pangalan ng auntie ko yan. Salvacion. Meron ako napanood, Salvador. Aba. Tagiligtas ng buhay. Salvation. At yan, mula sa pamumuno ni Consel Artemio Andaya, narito po ang Young Coral Warriors of Salvacion ng Paniban, Camarines Norte. Magandang umaga. Welcome sa Advokasya sa DZRH. Bati kayo. Mga mic ko dyan. Yeah. Yes, good morning po sa lahat. Ito si Consel Artemio. Si Consel Artemio. Hello muna. At yung iba, nandyan lang. Sa palibot natin. Sa napakarami. paligid. Napakababata. Una muna, Consel Artem, balikan natin yung kailan ba? Naalala mo pa ba yung last time na nagkausap-usap tayo dito? 2024, parang April. Parang April. Dalawang taon na. April 2025, last year. 2025. So, kumusta na ngayon yung
Nakita nyo ba na yung nangyari sa Sarangani, di ba? Nagkaroon ng takot dahil sa pagka-earthquake, na-expose yung mga corals, di ba? Yeah. So, Oo nga no? Ito, yung sa inyong ginagawa mula nung way back, kailan mo inumpisan nito, asa na kayo ngayon? At simula din, nagkausap-usap tayo dito. Kasi maganda lang makita, di ba? Pero yung progress, yung development, pagbabago. Hindi ba kayo nagsasawa? Oo. Di ba? Dahil, Sa alam mo, advocacy yan na yan? Isa sa pinakamahirap gawin, di ba? Lalo, parang tayo lang dito Nung nakaraan, tayo lang to. Ngayon, tayo pa rin, di ba? Oo. Sige, kahit nagsimula yung advokasya namin para sa pangalaga at ng coral areas 5 years na. Pero dati ang mga kasama ko yung mga magulang, yung mga tatay na nitong mga kabataan ito, mga mangingisda sila. Pero pinag-aralan namin, hindi pa pwedeng laging aabalahin natin yung mga tatay. So, ito naman mga batang ito, sama-sama rin sila doon. Lagi lang din nanonood. So, pinag-isipan namin, kinusulta ko rin mismo itong mga kabataan ito. Why not kayo na ang sumama sa ating advokasya? At nakita rin natin yung, syempre, yung kalakasan nila, mahaba yung oras. At isa sa mga kabataan ito, si John Ray, nagsabi, mabuti nga po yan, kaysa magpaparalaro lang kami ng cellphone, ay ito na yung gawin namin. Pero at doon ito, nagsimula. para lang sa, hindi ito, baka pumasok sa child labor. Hindi po. Kasi mismo merong gabay din ng magulang. Oo. May permit, may pahintulot na magulang ito. At mismo yung mga magulang ang nag-aanyaya sa mga bata ito na sumama lagi. Maagang namulat na magkaroon sila ng responsibility at para hindi basta lang dahil napakalawak. Ilan pa ba ang kabataan nakakaisip na pahalagahan ang kalikasan, di ba? Yung mga basic nga. May lumabas sa FB na yung pinapakita yung sasakyan, although art lang, na nag-open ng bintana, nagtapon ng basura sa kalsada. Nako. Yung mga gano'n, di ba? Eto, mas malaki yung inyo dahil talagang bibigyan mo ng passion, dedication at yung buhay mo dahil nasa ilalim kayo ng dagat, di ba? Oo, pero para rin sa kaalaman ng ating mga bagong tagapakinig, mga viewers natin, balikan natin, ano nga ba muli itong advokasya? Yung mga hindi pa nakakaalam nitong Young Coral Warriors Salvation. Ano nga ba ito? At pa-enumerate nga, ano yung mga ginagawa nyo, Konsi Artemio? Ay, ano po natin siguro yung mga kabataan mismo. John Ray. Sino po? Si John Ray. So, magandang umaga po. Ito po yung youth organization na binuo namin sa Barangay Salvacion. Ano po? Ito po yung organization na tumutulong sa ating kalikasan. Ano po? Tumatanim ng corals, bumabantay ng mga seagrass, tumatanim ng bakawan or yung mangroves, ano po. So, hindi po biro yung ganitong gawain. Hindi po ito isang laro, kundi buhay po namin ang nakataya. Kaya kung mas iisipin na, bakit hindi na lang kayo pumahinga? Hindi na lang kayo nag-relax, mas mahirap. Mag-cellphone. Hindi po namin inisip yun. Mas inisip namin yung kinabukasan na mangyayari, na magiging future namin, ng mga anak namin. Ano po? Kasi po, once na iniwan namin yan, ano na po ang kinabukasan? Ano na ang mangyayari ng kinabukasan? Ano po? Kung ngayon pa lang po, sira na. Paano pa kaya next generation? Ano na po ang mangyayari? Kaya po, binuo namin to para tumulong, hindi para sa amin. O hindi sa magiging kung magkaanak man kami, yun na yung makikinabang. Kasi po nasa coastal kami. Automatic hindi po agad na makakakuha ng magandang trabaho. Karamihan po ng taga sa amin pangingisda ang hanap buhay. Anong meron doon? Ano po? Correct. Ngayon pa lang po hirap na ang pagkuha ng isda. Mahirap na. Paano pa kaya ang next generation? Nakukuha ba nung malalaking bangka? Oo. Kaya ngayon po, ginagawa namin to para yung next generation hindi na mahirapan. Kasi ngayon pa lang po, medyo mahirap na paano kaya yung susunod. Di mas lang mamumulubi na sila sa gawaing pangingisda. Ilang taon ka na dyan, Ray? I'm 16 years old. Napaka-matured na mag-isip, 16 years old po ito, pero... Meron ng pag-isip na may pananagutan sa komunidad, di ba? Oo, inspiring at motivated sila na hindi lang to birong ginagawa natin, kundi may resulta to, may mabuting kahinatnan para sa susunod na generation. Saka may mga pruweba na rin talaga na yan.
ikukwento rin natin sa mga tagapakinig na hindi lang nagbabantay ng chorals, but meron silang napuproduce na product out of trash. Ambag sa arts, di ba? Sino naman siya? Anong pangalan? Genesis. Oo. Genesis. Kailan ka naging miyembro dito sa Young Choral Warriors Salvation? Ako po ay 12 years old. Ngayon, ilang taong ka na? 14. 14 na. Oo. Ano yung kadalasang ginagawa nyo? Halimbawa, sa araw-araw, o tuwing kailan po ba ito, Consi? Yung kapag summertime ay halos buong summer. Active sila buong summer. Pero kapag may pasok na weekend. Weekend, oo. Ikaw, ano bang ginagawa mo particular? Naman po kami ng chorals. Parang nagtatanim and nagmumonitor. Nagtatanim ng corals at Paano ba tinatanim ang corals? Oo. Meron kami doon isang sistema na ang pinagmulan muna noon, Tina. Nung umikot kami ng mga kabataan, nakita namin maraming mga fragmented corals, mga broken corals, maaaring na-damage na to ng bagyo or tinamaan ng angkla or dahil maraming mga dumadaan ng mga tao. Sinubukan namin by that time na why not na itanim. Pero alam natin kapag, di ba ang gobyerno, kapag sinabing merong coral rehabilitation, kinakailangan ng milyon-milyon. Pero naging challenge namin doon, kaya ba natin itong itanim nang wala tayong pondo? So, ang hinanap lang namin, ano ba yung available ng mga resources na hindi nagagastos? Nakakita kami, Kuya Bong, yung mga wire ng Canoreco. Ganun. Nung sa mga electric company. Yun na lang yung tinali namin sa bato. Yung aluminum, ano? Yung aluminum. Ginagawa nating hanger. Yeah, ginagawang hanger. Yun ang sinabitan namin. Alam nyo, pag karaan ng ilang buwan palang nakita mo yung mga corals. Tumutubo. Unti-unti mga tumutubo. At sa ngayon, for 5 years, yung Sir Bong na ganito kalaki na corals, na dati nagsimula sa ganito kaliit, na ganito kalaki, nung ganito na kalaki, nilipat na namin doon sa mga massive corals. May niwala ka ba ngayon na mas malaki na dito? Wow. So, mas marami ng yamang dagat ang nakapag ikot-ikot yan. At ang kagandahan po nun, walang gastos ang gobyerno. Pinatunayan lamang natin na sa effort na ito ng mga kabataan, pwede pala yung mga ganong sistema ng pagtatanim na magiging successful. Oo, iba talaga ang lakas ng kabataan lalo kapag nagtulungan. Ang tanong, partner, nag-aaral ba kayo? At paano nyo binabalance ang pag-aaral nyo? Baka napapabayaan nyo na at eto, lumulusong kayo sa tubig Baka expert ba kayo sa paglangoy? Sige, ano pangalan mo na? Si Ana Jane po. Jane. Yan. Yung sa po ng pag-aaral, hindi po kami pag may pasok po, kailangang pasok po talaga yung hindi po nahadlang yung sa pagtatanim dahil Sabado-Linggo lang naman po yung time ng Tapos di naman po kami pinipilit na pumunta doon lalo pag may mga homeworks or projects na gagawin. So balance po talaga yung academics tas yung pagtatanim ng Doon ba may internet? May signal na ba doon? Good, kasi kaya ako tiyatong partner, dahil nandiyan na rin lang sila, might as well, mag-research na sila about yung mga tungkol sa ganyang mga preservation ng corals, yung yung mga nandiyan sa ilalim ng dagat. Very good. Sino naman siya? Andrea? Andrea. Ano po? Ano ka rin? Kwento ka rin ng konti. Bakit ka, katulad nila, may mga... Bakit ka sumali dito? Sumali ka dito. Pwede namang mag-cellphone ka na Dalawa lang sila? Sa ngayon, dalawa yung kasama namin. Marami pa sila? Wow. Ay, good morning po sa lahat. Good morning. Nagsimula po kami, di ba, simula lang po kami sa 5. Sa pautay-utay po, nagrami po kami hanggang naging 32 po ata. Yun po, ngayon po, nagsimula na, yun po yung iba, nagka-college, kaya napalayo na sila, tapos, yung iba, muna po, yung, non-active na sila. Okay. So, ngayon po, ang active sa amin, 13. Yung na po yun po yung nagpapatuloy ngayon. Hindi po namin, hinihinto namin may pumapalit. Siyempre, may mga ginagawa, like mga nag-college na. So, tuloy-tuloy na. Meron ng influence din sa iba na may magpapatuloy talaga. Ang kagandahan, Kuya Bok, kung ginagawa namin, kinakailangan
kapag ito ay medyo nagparapahinga ng konti dahil may ibang mga gawain, merong younger generations na pwede. Talagang ready. Talagang meron kang Naka-back up na. warriors talaga. No? Warriors. Ngayong summer time lamang, more than 300 yung sumailalim sa amin sa mga ilang araw na mga camp na mismo dinadala namin sila sa coral area, sa mangrove areas. Gaano kalawak na yung nasasakop nyo, na na-rehab nyo? Yung mismong area na rehab, mga nasa 30 hectares yun. Wow! Yung 30 hectares. Sa Ang dagat lawak. kasi, sa dagat masyadong malawak. Malawak. Pero hindi naman yan yung gano'ng kasinsin. Meron ba doon mga nakakaraan na May mga spacing. commercial? Wala naman. Kasi medyo mababaw yung shallow area. So siya. pwede tayo doon na like araw na partner sa likod bahay lang namin sa Barangay Bagong Bayan, namimingwit kami dyan. So nakakakuha na kami ng kung pangkulang lang din, sigurado meron. At pag nag-low tide, makakakuha ka rin ng mga lamang dagat. Pero doon sa area na yun, kahit anumang uri ng pangingisda, bawal. Talagang Bawal. Talagang i-preserve. Yung kung ano mga parang nandun. reserve siya eh. Oo. Parang marine reserve or protected area. Kasi pag pinayagan natin yung pangawil, imaginein maraming magkawil, di ganun din yung epekto. So, mababaliwala. Kinakailangan nyo na muna. Walang anumang fishing activity. So kung yung mga na dumadami doon, kung pumunta sila sa malalayong lugar ng dagat, pwede na sa labas. At least parang doon merong nagpo-produce area because maganda yung kalagayan sa ilalim. May mga coral silang pupuntahan, di ba? Saka mga may buya naman. Sa labas ng buya, pwede na sila. Wow. Yung float partners. Buya. Yun ang tinatawag na buya. Yung utay-utay naman, unti-unti. Utay-utayin. Nagpakinig natin. At bukod nga sa pagtatanim ng corals, Konsi, kayo rin ay nangungulekta ng mga basura sa dagat. Yun. Oo. Ang tawag nyo ay scubasurero. Oo. Di ba? Kasi Gaano karami ang nakukolekta yung basura? Ano ba yan? Kada araw ba kayo? Kada linggo? Isang beses? Gaano kadalas kayong Ginawa na namin maglinis? parang kultura na every diving activity is a clean-up activity. Tuwing magliligo lamang sila, isang clean-up laging activity. may kukuha ng basura Lagi dyan. may kukuha ng mga dapat basura. Lahat ng tinapon dyan ng mga irresponsableng kung saan mang nagtapon niya at napadpad doon, kailangan mawala dyan at hindi welcome. Double purpose na pala. Kapag nag-dive ka, para magtanim nitong corals or kung ano mang purpose mo, mamulot ka na rin, kumuha ka na rin ng makikita mong basura. Ay, di, napakaganda ng advocacy ng grupong ito. Training, ng orientation sa mga to dahil malalagay na sa isip nila lagi yun. Hindi lang ito sa dagat. Kapag ito pumunta sa mainland, sigurado pagka nakakita to ng mga taong ang feeling nila basuran itong buong kinatatan, siguro nasasaktan sila at siguradong gagawa sila ng paraan na pulutin yan. At kahit siguro sa ang beach, baka pag napunta kayo sa Boracay, nakakita kayo doon ng lumot, linisin nyo. Ang daming lumot doon Sa mga bagong kabubukas lang, kakapanood lang, nakasama po natin ang Young Coral Warriors of Salvacion, ng Jose Panganiban Camarines Norte, at sa kanilang leader na si Consel Artem Andaya. Ang oras po natin, 23 minuto maklipas ng 6 ng umaga. Magpapaalala lang po tayo, magbabalik po ang advokasya makalipas ang ilang paalala. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose.
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Sa gawa, wag lang sa salita, kamay ay itaas, kumilos. Balik tayo sa programang Advokasya. Muli po kami po inyong nakasama. Ako po si Bong Ariola at aking partner. At ako naman po si Tina Nolasco. Partner, batiin ko lang. Ito matagal lang nagpapabati, hindi nababati. Pasensya na po Barangay Plaridel Councilor. Kilala mo na, no? Kasi talagang binibilid at si Doy Rafon ng Barangay Plaridel. Kanina binati ko na sa Tita M. At happy Father's Day din kung kung tatay ka na. Siya kilala na Oo, mamaya hindi pa pala tatay at yung mga babatiin mo dyan, partner. Oo. Partner, batiin ko lang tong suki nating lagi, si Nanang Ariola. Si Nanang Ariola, kilala ko yan Oo, mukhang wow, at si Ed narito daw. Chong Ed.
Good morning. Magaling na barbero dyan. Uy, si Biagio Demento, si Paul Reyes, si Alcantara Eugenio, may mga nagpapabati ng Happy Father's Day, si Angelo Redaha, Happy Father's Day daw sa kanyang tatay Telly, in heaven, si Nelson Malinaw, si Alan Francisco, si Marliza Ariola Pancho, si Federico Manili Capeds, good morning. Si Anthony Abrenica at ang aking tatay, Happy Father's Day. Sa lahat din ng aking mga tatay-tatayan, Happy Father's Day. At syempre sa aking mga suki dyan sa Bulacan, sina Tita Lydia Evangelista, si Sir Dolly Makawili, Brother Manny Payumo, at si Sister Susan Valentino. Yan. Happy listening. Colonel Ding Gasik, magandang umaga. Happy Father's Day. At kay Judge Boyd Mapili, Happy Father's Day. Good morning. So, mamaya naman yung iba ha. So, balikan natin itong ating mga bisita, ang Young Choral Warriors of Salvacion, sa kanilang founder na si Council Artem Andaya. Meron tayong dala-dala ditong art, painting. At, may mga shell, may pagong, at kung ano pang nandyan. Pakita nga natin sa ating Kita ba natin? kaya ba, Konsi? Yan. Ayan. At DZRH TV yan. Papokus lang. Kanina kasi partner ay napag-usapan natin yung mga paglilinis nila sa dagat. At yun pala ay... sila na rin yung scuba sorera, no? Sila rin. Double pa. At yung mga basura pala na yun ay sa halip na direktang itapon, yung mga mapapakinabangan pa ay ginagawa nilang art. O, di ba naman? Ayan, at Nakakahanga. Ito ang isa sa sample ng kanilang gawa. Art, oo. Ayan nga, sa Konsi Ayan, pa, nakikita na. explain nga ano ba itong art na ito? Anong Saan material ba gawa? yan? Oo. Doon sa amin, dahil tabing dagat, marami mga dinadagsang mga basura. Hindi naman pwedeng lahat ng makukuha mo doon itatapon na lamang din sa May basura. pakinabang pa rin Nagbabaon. talaga. So pinipilit namin yung iblang mga bagay na pwede bang mapakinabangan. So may tinatawag kaming obra mula sa basura. So Obra pinapakita mula sa namin basura. doon. Dati doon nakikipag-agawan kami doon sa mga pamilya ng mga isda na yung mga kahoy, inuuling nila. Inuuling nila. Sabi ko, pag uulingin nyo ba yan, magkanong aabutin yan? Sabi nila, ganitong halaga. Pwede bang bigyan na lang namin kayo ng ganitong halaga katumbas ng uling? Pero amin na yung mga kahoy na yan. So yung mga kahoy na yung nanod, yun ang mga dinidesign na namin. At kahapon mga nag-deliver kami mula sa mga kahoy na yun. Bago kami pumunta dito, pambaon. Wow. Merong binayada ng 10,000, may 7,000. Ang ibig sabihin lang, kapag magkakaroon tayo ng tamang pagtingin doon sa isang dating basura at nilapatan natin ito ng arte sa pamagitan ng ating advokasya, magkakaroon siya ng mas mataas na value at talagang papakinabangan. At ito rin mga painting na to, ito ang naging dahilan kung bakit ipagpapatuloy namin lahat ng mga activities. Yung patuloy na pagtatanim ng corals, lahat ng mga camp, ito na rin. At ang magandang balita, kung dati noon, ako yung gumagawa. Ngayon? Pero ngayon, naisalin mo na. Yung ating lahat ng mga choral warriors ay bahagi na ng bawat Gumagana yung kanilang artistic mind, yung kanilang creativity. At ang ganda partner dahil nagiging source na rin ng livelihood. Kaya nagpapatuloy yung gantong advokasya dahil nakakakuha sila nito pag nabenta ito, mayroon silang budget, transportation o ano mang kailangang gastusin. Wala pala talagang dapat itong mga sinasayang na oras. Of course, pamisa-misa. Pero yung, alam mo, yung ibang kabataan ngayon talagang napakarami ng oras sa pag-gadget at may mga idle time talaga. So yan din ang kagandahan partner kapag nandun ka sa isang lugar na halos kontrolado mo yung lugar mo na yun lang talaga at hindi mo sasayangin. Marami kang magagawa talaga, di ba? So bukod dyan sa mga art, ano pa yung ibang advocacy ninyo na nagayari doon sa Choral Warriors, Scuba Sorero. Gusto nating imbitahan si John Ray tungkol dun sa waterproof bags projects na hinanggaling dito. Meron na rin. Yeah, meron. So, meron po tayong likhang art na ganyan. Meron po tayong nalikha na almost kulang-kulang 400 piraso. Ano po? So, isang likhang ganun is that's equivalent to 1,000 pesos. Ano po? So, yung 1,000 pesos is makakapagbili na tayo ng 2 waterproof bags. Ano po?
siya rin yung binibigay namin sa coastal barangay. Ano po, bakit po kami bumibigay noon? Kasi ramdam namin at ranas namin as a nakatira sa coastal barangay para makapag-aral sa kabilang barangay. Tatawid pa. Tatawid kami ng dagat. Kami yung may malapit. Akalain nyo kami pala yung may malapit, kami pa yung nahihirapan. Paano pa kaya yung nasa malayo? Yun naisip namin. Then, nakita namin na pumapasok sila ng basa. Hindi naman sila tatanggapin kasi basa naman. Naisipan namin ni Kuya Art ng mga warriors na paano kaya kung mamigay tayo ng bags? Isisilid nila yung bags nila, yung gamit ay yung bag na ginagamit nila, lahat ng gamit nila. Then saka na sila magbibihis dun sa dito yung silang papasok, then tatanggapin sila. Ano po? So yung nakinita namin almost ngayon is nasa 400 waterproof bags na po ang nabibigyan namin sa iba't ibang barangay. Ano po? So tuloy-tuloy lang yung paggagawa at pasalamat na lang yung mga nagtatapon ng basura at saka yung mga kung ano nung materials na nandiyan. Isa pa po, yung sa bike, may isang barangay na napakalayo ng nilalakad. Almost 3 kilometer, bali 6 kilometer balikan. Balikan yun. Para lang makapagpasok. Ano po? Pinuntahan namin yun. Kami mismo lumakad kami, sumama kami sa kanila. Sobrang pagod. Yun yung ginagawa nila araw-araw kada pasok. Ano po? Nilalakad. Kaya masaya yata sila pag walang pasok. 6 kilometers balikan. Pag umulan, maputik. Hirap sila pag maulan. Ang ginawa namin, lumikha kami ng paintings. At siya rin yung ginawa namin pondo para makapagbili kami ng bike. Kaya pinakikita yun pala nakapamigay kami ng 9 na bike sa mga sa isang barangay. Ano po? At ngayon, siguro po, napakalaking tulong para sa kanila at mas napadali yung kanilang pagpasok. Oo, napakakailangan. At bukod sa kanila partner, dito din natin namulat na kailangan pa ng tulong ng ating mga kababayan doon, lalo na mga estudyante. Imagine mo, 6 kilometer at yung bike na 6, kulang pa yan. Baka may magdodonate diyan sa pamahalaang lungsod ng Camarines Norte para naman may source of transportation yung mga mag-aaral diyan na 6 kilometer. Naku partner, kaya pa ba? Kaya naman. Tinalo mo yung nag-fun run may 5 kilometers. Sa probinsya naman kasi talagang kaya nga minsan 'di ba pag Batak. malapit lang sa amin malapit lang kasi sanay kami maglakad, 'di ba? Yung iba ako nung nag-aaral ako nilalakad ko lang din dahil maraming bagay. Nakakatipid ako, may pera akong extra. Tsaka gusto kong mag-buy time at gusto kong ma-exercise. Pero yung kanila, no choice talaga. Correct. Diba? Na talagang kailangan nilang lakarin, maputik, mainit, at kung ano pa mga sitwasyon doon sa lugar nila. So yan, yung mga tagapakinig, nakakahanga yung mga ito, murang edad, pero hindi lang, ito malaki na yung impact, hindi lang doon sa barangay, sa baryo, sa buong bayan. Ngayon, pinapakita natin sa inyo na kaya nyo rin gawin ito. Leader lang talaga, no? Kailangan may magli-lead lang. Oo. At dahil meron din pala kayong isang advocacy, sabi yung edukasyon nito, no? Yung bangkarunungan. Yung last time, natakil na natin ito. Pero ngayon po ba, anong update or development? Paano na itong sistema nyo? May improvement ba? Ilan na ang natuturuan itong bangkarunungan? Yung konsepto ng bangkarunungan, para siyang classroom. Pero dito ka mismo sa lugar kung saan ka magtuturo. Kapag gusto namin ituro ang tungkol sa corals, mismong dinadala namin yung mga kabataan sa coral area. Sakay ng isang bangka, kasi nasa 30 mga kabataan. Sila mismo nagle-lecture. Si John Raya nagle-lecture tungkol sa corals. Pagdadali naman dun sa Bakawanan, si Andrea nagle-lecture tungkol sa Bakawanan. Kapag dadali naman namin dun sa pinagukunan ng mga salot na crown of thorns na kinukuha namin, dinadala din namin mismo dun. Anong ang punto dito? Maaari kasi sa loob ng eskwelahan, nabanggit mo lamang yan, yung impormasyon, hindi masyadong natatandaan ng kabataan. Pero kung dalhin mo sila mismo doon sa site at ipakita mo first-hand information, kahit pabalik-baliktarin mo ng tanong yung bata, kung ano yung kanya nakita, yun ang kanyang matututunan. Yun yung konsepto ng maranasan nila na iba pala yung buhay dito at yung buhay doon sa
mainland, di ba? At yung kung paano tinuturo. Iba At pa ang rin yung kaibahan po nun, experience. kasamang ay Kuya Bok sa Ma'am Tina, ang kaibahan lamang nun, yung nagiging attachment. Hindi lang siya basta natuto. Nung pasisidin mo siya at nakita yung chorus, unti-unti nating binubuhay. Di ba? Yung diwa ng, alagaan ko to kasi ang ganda pala nito. Sila ba sumisisid? Lahat. May mga lahat. equipment pa doon? Meron kami mga gamit. Wow. May mga gamit. Tinitiyak namin Oo, na meron kami. sino ang kasama? May kasama bang lifeguard na mas expert sa kanila, mas nakatatanda? Sa loob ng 3 taon kasi halos talaga. Sanay na. Kami na rin mismo. Pero ang panuntunan namin, bagamat marurunong na, hindi pa pwedeng bumaba ng dagat nang wala kang protective gears. Yan ang kagandahan. Safety lagi. Dapat safety purse. Ang lalakas siguro ng mga katawan talaga nito. At ng mga baga dahil May mahirap panlaban magpigil tayo sa ng hininga feeling. sa tubig. Yan at dahil dyan, pasok ko lang ito, partner, si dating Consel Ruben Dilica, tuwang-tuwa raw na makita kayo dito sa DZRH. Oo, ang dami Good morning, nagko-comment Consel actually Ruben Dilica. Kuya Ruben. Si Teresita Atienza, si Andy, si Mindalaag, very impressive youth organization. Hope you can spread your worthwhile environment friendly and life-changing advocacy. Very inspiring kayo mga kapwa ko kabataan. Kabataan pa rin no? Sino ang pinakamatagal na sa inyo na membro nyo dito? Yan. Yung ngayon na nandito. Si John Ray. Si John Ray. Anong apelido mo, John Ray? Fernan po. Fernand. Ibandera natin ang mga Fernan. John Ray Fernan. Diyan sa Camarines Norte. Nakikinig yan, mga magulang yan. So Tiyak kung ka. ito'y gagraduate, sino ang next in line? Ito Mga, naman to. sila Sa na. lahat. Kasi mag-aaral din siya, lalabas siya ng Jose Panganiban at siguro mag-iiba. Pero I'm sure hindi mawawala itong mga na-influence mo sa kanila at nasa isip nila lagi yan na siguro sa ibang pagkakataon naman. Ito maganda, dito pa partner ba na tuloy-tuloy lang yung mga kabataang ito na maagang namulat sa pananagutan at sa kalikasan pa kasi minsan iisip natin yan nasaan na ba yung iba, yung mga kabataan na hindi na alam kung paano pahalagan yung kalikasan sa kanila, sapat lang na hindi ako magtatapon ng basura sa public. Pero may mas malaki pang kailangan gawin dahil yan nga, threatened yung ating mga karagatan. Binanggit mo yung isang beach. Alam mo, nandun ako nung last month. Nakakalungkot talaga na dumadayo ka pa dito para iwanan yung basura mo. Di ba? Naku. At makikita mo kasi yung mga plastic talaga matagal di ba? Matagal talagang. Hindi yan masisira. At ang masama pa, yung kinakain ng mga lamang dagat, yung mga buhay na dagat, di ba? May mga chance na wala na, nakita nila, kinakain nila. Kaya talagang nagpupugay ang mga tagapakinig natin na napakaganda nitong organisasyon na to at sana dumami pa kayo. Doon lang ito sa inyong sa Barangay Salvacion. Walang ibang gumagawa or wala pang nila gumagaya sa inyo. Turuan mo rin kami dito naman sa amin. Wala pa po, pero yung mga interest nila na andon. Sa katunayan, itong nakaraang summer lamang, 5 barangay na yung mismong doon na nagkandak ng kanilang youth camp para maranasan. At ang plano nitong mga kabataang ito, mag-replicate na. Gawin na rin sa ibang barangay. Doon sa malaki yung ating yung coastal area. Ilang barangay ba yung atin? Nasa 17 coastal barangay tayo. Sa Jose Partner, napakalaki. At, napakalawak. Naku yung, ano ang ating dagat? Lamon Bay. Kasama ng Quezon, no? Lamon Bay din ng Quezon. Camarines Norte sa Quezon, Lamon Pero malapit ang Pacific Ocean? Actually, Pacific Ocean siya. Lamon Bay, nasa Pacific Ocean. So, gaano kalaki yung dagat namin, di ba? So, teka, kumusta ang LGU? Anong support? Encouragement and support? Kayo bilang konsehal, meron ba kayong mga inihahain na resolusyon o mga para masuportahan ito? Pagdating sa suporta, ang Jose Panganiban naman, ang lokal na pamahalaan ng Jose Panganiban ay supportive. Pero kami na mismo, yung gumagawa ng estratehiya na ang gobyerno masyado nang marami silang pinagkakaabalahan. Ang gusto natin, ipakita na bagamat walang dong nanggagaling sa gobyerno, kaya ng mga organization, lalo na yung youth organization na
maging successful nila mga advocacy kahit walang pondo. Ito kasi yung yung danger. Kapag alam ng tao may pondo ang pamahalaan, ginagastos sa pamahalaan, parang hindi nila masyadong seseryosohin. Pero kapag alam nilang gagawa ito dahil nagsisikap yung mga kabataan, pinagpapalit yung oras nila para lang pumunta diyan, agab na nagpe-painting pa sila, mas kumbaga yung sense of ownership na andun. Saka yung respeto ito, kaya programa namin to. Ayan, Kami meron ang sila nagbuo naman, nito at kami ang nagbubuhay. Pero ang ginagawa ko sa kanilang training ngayon, Sir Bong, Ma'am Tina, ang tinitrain ko na sa kanila yung senaryo na wala ako. Kung kaya pa nilang ipagpatuloy. Ganyan ang leader. Oo, ganyan ang leader. Kailangan i-transfer mo talaga, isali mo talaga. Nito mga nakaraan ko yung mga activities ay daw gulat sila, bigla ko sinasabing hindi ako sasakay ng bangka. Kayo na ang bahala dyan. Nandun lang ako sa tabi. Pero hindi nila alam yung mga gurong sumasama. Tinatanong ko, evaluate ninyo kumusta yung ginagawa ng mga Coral Warriors sa pagpapacilitate. At napakaganda naman. Minsan, Kuya Bong, nasa Vietnam ako. Nakita ko, naka-live. Itong mga kabataan na ito, nagkukuha ng crown of thorns starfish, pero delikado yun pero mga sanay sila. Ibig sabihin, kahit ako wala. Meron ba dyan, starfish? Wala. Yung coach. Mga Ibig sabihin po nun, nandun na yung sense of responsibility. Yes po. Na hindi umaasa sa... Hindi na kailangang paluin pa. May kusa na. May kusang palo. Yun ang maganda. Hindi na parang pako na hindi babaon kung hindi pinukpok ng martilyo. Yan, magandang simulain para sa inyong mga kabataan. Partner, pahinga muna, mag-break muna tayo. Sige, sa oras na 6:45, magbabalik po ang advokasya makalipas ang ilang paalala. Budget? Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Advokasya ko'y dapat ninyong alamin. Balik tayo sa programang Advokasya. Muli po kami ang inyong nakasama. Ako po si Bong Ariola, na aking partner. Tina Nolasco. Partner, bilisan lang. Happy birthday kay Ambassador to Japan, Ambassador Mylene Garcia Albano, at kay Heidi Gelangarid, at of course Happy si birthday. Councilor Jason Ariola. Uy, birthday? Hindi. Kala ko nakikinig. birthday. Happy Father's Day. At kay General Andre Dizon, maraming na aga, General, na listening from Cubao daw. Mayor Zanny, happy listening. Oo, partner, itong ating guest Young Coral namin. Warriors ay- Itong Young Coral Warriors of Salvation. Dahil nga sa ganda ng kanilang advokasya, ay kasalukuyang finalist pala nitong Iris Prize. Alamin nga natin, ano bang award-giving body ito? O ano ito, Konsi Andaya? Opo. Itong Iris Prize ay UK funded. Isa siyang organization na nagbibigay ng pagkilala at pagparangal dun sa iba't ibang mga youth organization worldwide. Pumipili sila taon-taon ng mga awardee. Sa ngayong taon, umabot sa 1,302 youth organizations ang naglaban-laban. Mula doon ay pipili lamang sila ng 20 finalist. Ano? At So nakasama ang magandang balita, kasama ang Pilipinas? ang Coral Warriors, Wow. representing Philippines doon sa naging finalist, at lumalaban ito hanggang sa sa September. Inaasahan namin by July. Darating na sa Salvacion yung documentary team mula sa UK para magsagawa ng film tungkol sa kanila. Imagine, out of 1,302 mula sa 104 countries. Napili. At karangalan din yan ng Pilipinas, hindi lang ng Camarines Norte. Hindi lamang ng bayan ng Jose Panganiban. Nakaka-proud. Ganda, talagang nakaka-inspire. So, well, kami, of course, personally. Wala ba tayong palakpakan dyan, partner? Napakahusay nitong grupo ng mga kabataan na ito. Sana ay tularan ng ating mga kabataan. Kung wala man dagat sa inyo, wag lang magtapon ng basura. Malaking tulong. Oo, malaking Saka tulong yung na. inspiration at yung nakikita natin, napakarami nangyayari sa ating bansa. Mayroong maiingay, pero dito pala may isang lugar na merong paraiso at mapapangalagaan at maipamamana pa sa mga susunod na henerasyon. Well, with that, kami ay very thankful, very proud. Bilang isang taga Jose Panganiban partner, ito yung hometown ko. Nagagalak ako makita kayo, makasama kahit maibahagi nyo yung hindi namin nagawa. Ako, personally, hindi ko talaga nagawa. Dahil iba naman yung aking naging advokasya. Pero nandito kayo sa harap namin at na-inspire nyo kami at ang ating mga viewers and listeners, I'm sure. Sana marami pa kayong ma-influence
At ipagpatuloy nyo yan. Tinatanong ko kanina, the support, tuloy-tuloy naman dumarating at talagang maraming grupo, individual na sumusuporta sa Pero kanila. Sir Bong, maikli lamang. Go ahead. Hindi kasi kami pwedeng umuwi nang hindi nagpapasalamat doon sa isang tao na talagang simula sa loob ng 5 taon na hindi nagkulang sa amin. Sino siya? Yun yung mismong punong barangay ng Barangay Salvacion. Di natin. Si punong barangay Leonardo Solis. Pakita namin ito na lahat ng ginagawa namin, hindi man siya financially makatulong, yung gabay na yung kanyang presence. Pinakamahalaga sa amin yun. Moral support. At marami naman tao, hindi ko maisa-isa yung mga tumutulong, pero isa si punong barangay Solis ang naging dahilan kung bakit ganito katatag. At gusto ko rin pasalamatan yung Silay Incorporated. Ito yung nag-entry dito sa Coral Warrior. Kaya kayo napasok. Kasi dapat merong nominate. Wow. Yun ang kanila kung paano nahanap, di ba? Okay. Okay, with that. Sana itong mga kabataan to, patuloy lang kayo at maka-impluwensya pa kayo ng iba niyong mga kaibigan sa ganitong advocacy, pero laging mag-iingat. Okay? Happy Father's Day kay Muscleman Arnold Ramos. Ayan. So with that, salamat muli at parting words pa kung meron pa. Okay. Konsehal? Yun lamang po. Sa mga nakikinig po, kung sa tingin po ninyo, saan man kayo naroroon at nakikita ninyong meron kayong katulad na kalagayan ng pangisdaan ng Usay Panganiban, kung sa tingin ninyo pwede kami makatulong, willing po kaming magtungo sa inyong lugar para ibahagi kung ano yung naging karanasan at kaalaman ng mga kabataang ito. Ang mahalaga po kasi ngayon pagtulong-tulungan natin maipakalat ang ganitong gawain. Yes, ayan, with that po ay kami nagpapasalamat at susunod po ang special on Saturday, of course, Dr. Cesar Chavez ang inyong mga kasama. Muli po, ako po si Bong Ariola at aking partner. Tina Nolasco. Maraming salamat. Ito po ang Advokasya.